May mga tao na nagbabalik sa buhay natin para turuan tayo ng mga bagay na ikabubuti natin. Ngunit meron namang bumabalik para sirain ang pamilyang binuo natin. Ikaw, naranasan mo na bang iwanan ng taong inakala mong hindi ka kayang talikuran para lamang sumama sa iba nang magbalik ito sa buhay niya? Walang permanente sa mundo kundi pagbabago at wala rin namang masama rito lalo na kung para ito sa ikabubuti ng nakararami. Kaya lang minsan may mga pagbabago na nagiging dahilan para ito ay mag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng mga taong mahalaga sa atin. Mga kabarangay, ito po ang eksaktong karanasan na naisibahagi sa atin ngayong araw ni Alec na sa batang edad noong 18 anyos ay nasaksihan na niya mismo kung paanong unti-unting nawasak ang pamilyang iniingatan niya nang dahil lamang sa pagbabalik ng isang babae sa buhay ng tatay Romeo niya. Handa na ba kayong makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po? Ako po si Alec, 24 years old at taga Maynila. Sa kasalukuyan ay isa na po akong high school teacher sa subject na Filipino sa lugar namin. Sumulat po ako sa programa ninyo upang ibahagi sa ating mga kabarangay ang masaya at malungkot na storya ng aming pamilya. Palibasa ay may mga gabi pa rin na parang hindi rin ako makapaniwala na sa isang iglap ay nagbago ang buhay namin nang dahil lamang sa babaeng nagbalik sa buhay ng tatay Romeo ko. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko. Na bagaman maaaring maging malungkot ay sana ay kapulutan pa rin ang aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Papadudod, sisimulan ko po ang lahat noong 18 years old pa lamang ako. Simple lang naman ang pamilyang kinalakhan ko. Ang nanay Amelia ko ay isang mananahi at salesman naman sa isang auto supply ang tatay Romeo ko. Meron din akong nakababatang kapatid na babae, si Chen na 10 taong gulang. Pangarap ko na po talaga noong maging teacher dahil hindi na rin naman po bago sa akin ang pagtuturo. Hindi nyo na itatanong ay volunteer teacher ako sa barangay namin simula pa noong tumungtong ako ng high school. At ang pinakamalaking impluwensya ko para sa bukasyon na yon ay ang tatay Romeo ko. Dahan-dahan. Oh, mahal. Iakbang mo naman ang mga paa mo. Hindi tayo makakarating yan sa pupuntahan natin. Sige ka. Masisisi mo ba ako kung ganito ako kabagal? Kanina mo pa tinatakpan ang mga mata ko. Siyempre. May sorpresa nga kami sa iyo ng mga bata tapos gusto mo hindi ka namin pipiringan. Ano kaya yun? Nay, sige na. Malapit ka na. Oo nga, Nay. Lakad ka lang po. Oh, naririnig mo ba ang mga anak natin? Tara na, mahal. Magtiwala ka lang sa akin. Oh, ayan. Konti na lang. Oh, nandito na tayo. Ready ka na ba? Kanina pa nga ako excited eh. Sige, tatanggalin ko na ang piring mo. Surprise! Happy birthday po, nanay! Papadali na ba ako sa nervyos? Party popper po ang tawag dyan, nay. Nabili namin dun sa tindahan ni Aling Deli. Kahit nga ako nagulat nang subukan nila kanina yung isa eh. Magugulatin naman po talaga kayo, Tay. Sabagay. O, nay, hipan niyo na po yung kandila sa cake nyo. Pero mag-wish po muna kayo, ha? Kailangan pa ba talagang mag-wish? Siyempre po, Nay. Pero hindi niyo po sasabihin sa amin. Dapat isipin niyo lang. Tapos hipan niyo na ang kandila kasi kanina ko pa po gustong tikman yung cake niyo eh. Mukhang masarap. Kanina pa po ako naglalaway. Uy, Chen! Una ano ba si nanay? Di naman ikaw may birthday. Gusto ko lang naman tikman, kuya eh. Bakit ba? O siya, bago pa kayo mag-away dyan, magwi-wish na ako.
Happy birthday, mahal! Sana kahit paano, nagustuhan mo tong sorpresa namin sa'yo ng mga bata. Sila ang gumupit ng mga pangdekorasyon dyan sa pader, oh. Tapos ako ang namili ng kulay. Siyempre, pula, yung paborito mo para saktong-sakto sa birthday mo. Mahal naman eh. Nag-abala ka pa talaga. Alam mo naman na ayos lang sa akin kahit simpleng hapunan lang. Pero salamat ha. Na-appreciate ko tong pa-surprise party nyo. Hali nga kayo mga anak. Payakap nga sa inyo. Maraming salamat sa effort nyo ha. Napasaya nyo ang nanay. Wala pong anuman, Nay. Pero ang totoo, si tatay talagang nakaisip ng pakulo na to eh. Kinasabwat lang niya kami ni Chen. Kahit talaga kailan niyang tatay nyo, sobrang sweet. Ano? Matagal na akong sweet. Para ka namang bago ng bago. Pero teka, may regalo pa ako sa'yo, mahal. Ano? Meron pa? Kami rin ni Kuya Alec, Nay. Kunin lang po namin sa kwarto. Sige mga anak, kunin nyo na. Happy birthday po ulit, Nay! Sobrang saya naman ng araw na to. Natatandaan ko pa noong may activity kami sa eskwelahan. Tinanong doon ng aming guro kung sino raw ang aming mga idolo o gustong pamarisan sa paglaki namin. Marami sa aking mga kamag-aralang sumagot ng iba't ibang mahuhusay na tao sa larangan ng siyensya, mga celebrity na napapanood nila sa TV at maging mga superhero na napapanood nila sa pelikula. Pero ang isinagot ko po noon ay ang tatay Romeo ko. Ordinaryong tao lang naman ang tatay ko, Papa Dudut. Wala siyang superpower o kayamanan na pwede niyang ipamana sa aming magkakapatid. Pero hindi pa rin yun naging hadlang upang sa aking kabataan ay pangarapin kong maging katulad niya kapag lumaki na ako. Mapagmahal, maalalahanin at responsableng tao. Diyan the best ang tatay ko. Sa katunayan, siya ang punong abala sa maraming bagay sa aming pamilya. Hindi niya nakakalimutang ipagdiwang ang bawat achievements naming magkakapatid, kahit na gaano pa yon kalaki o kaliit. Palagi niya ring sinusurpresa si nanay tuwing may espesyal na okasyon o kahit nga wala. Siya ang dahilan ng mga tawa namin at ang mga pangaral niya sa amin ni Chen ang nagsisilbi naming sandigan at huwaran sa aming paglaki. Oh, Chen, anak. Dali mo na rito ang mga hanger at magsasampay na tayo. Alec, magigib ka ng tubig doon sa drum para matapos na tayo. Opo, Tay. Tay, bakit po kasi tayo ang naglalaba ngayon? Masama kasi ang pakiramdam ng nanay niyo. Kaya dapat natin siyang tulungan ngayon sa mga gawaing bahay. Lalo na dito sa paglalaba. Tay, ito na po yung tubig. Akin na. Salamat, nak. Tama si Tatay Chen. Baka lalong sumama ang pakiramdam ni nanay kapag tumilos pa siya. Alec, kumuha ka pa ng isang timba. Kulang pa to. Okay po, Tay. Tay, matatapos na po ba tayo? Nakakailang banlaw na po kasi kayo dyan eh. Matatapos ako rito kung tutulungan mo ako. Hulo, bakit ako? Maliit pa po ang mga kamay ko. Hindi ko kayang pigayin yung mga damit nyo. Alam mo, Chen, puro ka talaga reklamo. Samantalang ikaw naman na nagpresenta na gusto mong tumulong sa paglalaban namin ni Tatay. Tapos ikaw tong unang aangal dyan. Grabe ka naman sa akin, kuya. Eh bakit ikaw? Ayos lang sa'yo na naglalaba ka rito samantalang gawain to ng mga babae. Ayos lang sa akin to. Mga damit naman natin tong nilalaban namin ni Tatay eh. Walang masama kung matututunan din ng Kuya Alec mo ang maglaba, Chen. Hindi porke lalaki siya, hindi na siya marunong sa mga gawaing bahay. Kailangan habang lumalaki kayo, natututo kayo na maging responsable. Kaya mahal na mahal kayo ni Nanay Tay eh. Ang sipag-sipag nyo, palagi nyo siyang tinutulungan. Aba syempre, diba ganun naman ang mag-asawa? Sa hirap at sa ginhawa. Pero Tay, di po ba kayo napapagod? Eh kasi isang buong linggo na kayo nagtatrabaho. Walang sinabi ang pagod ko sa pagtatrabaho sa labas
kumpara sa ginagawa ng nanay niyo rito sa bahay. Bukod kasi sa pagluluto at paglalaba, isinisingit pa niya ang pananahi at pag-aalaga sa atin. O ngayon niyo sabihin, kaninong trabaho ang mas nakakapagod? Pareho lang po, pero mukhang mas nakakapagod nga ang kay nanay. Kaya nga siguro nagkasakit siya. Ayos lang ang nanay mo, anak. Pahinga lang ang kailangan niya para bumalik ang lakas niya. Kaya nga tayo na lang ang naglaba para naman mabawasan ang mga gagawin niya. Pero nakakapagod po pala maglaba, Tay. Parang nangihina na rin po ako. Ganon, anak? Nanghihina ka na? Samantalang mga hanger lang naman ang kinuha mo. Ang sabihin mo, lagi ka talagang gutom, Chen. Siguro may anaconda ka na dyan sa tiyan mo. Ang sama talaga ng ugali mo, kuya. Tay, si Kuya Alec nangasar. O siya, hindi tayo matatapos kung mag-aaway pa kayong magkapatid dyan. Hayaan mo, Chen anak. Magluluto si tatay ng tinolang manok sa tanghalian. Di ba, paborito mo yon? Sakto, para makahigop na rin ang sabaw ang nanay nyo. Yay! Pambira! Basta talaga pagkain, bigla ka sumisigla. Bala ka dyan. Hindi nakapagtapos ng pag-aral noon ang mga magulang ko, Papa Dudut. Sa katunayan ay grade 3 lamang ang inabot ni nanay samantalang unang taon lamang sa high school ang napasukan ni tatay bago siya napilitang magtrabaho para mabuhay. Kaya nga importante sa kanilang dalawa ang mapagtapos kami ng kolehiyo ni Chen. Dahil paulit-ulit nila noong sinasabi na pag-aaral lamang ang kaya nilang ipamana sa aming magkakapatid. Sila ang inspirasyon ko kaya gusto ko rin noong ibahagi sa ibang tao ang mga natutunan ko. Kaya nga lalo ako nagsumikap sa pag-aaral noon, Papa Dudut. Dahil gusto kong bigyan ng kaligayahan ang mga magulang ko at dahilan para maging proud sila sa amin. Isa sa mga pinakaimportanteng aspeto upang magkaroon ng maayos at magandang disposisyon sa buhay, ang isang bata ay ang mismong pamilyang kinabibilangan niya. Kaya nga malaki rin ang pasasalamat ko noon sa Diyos dahil kahit salat kami sa kayamanan, hindi naman nagkulang sa pagmamahal sa amin ng aming mga magulang. Pero akala ko'y hindi na magbabago ang isang bagay na iniisip ko noong panghabang buhay na. Pero nagkamali pala ako, Papa Dudut. Paglipas ng ilang mga taon ay mas namulat ang aking mga mata na hindi talaga perpekto ang aming pamilya. At nagsimula ko ngang maunawaan ang masalimuot na katotohanan. Noong madalas ko na noong marinig ang paghikbi ni nanay dahil sa pagtatalo nila ni tatay. O ang pagmumura ni tatay dahil hindi sila nagkakaunawaan ni nanay. Dumalas pa yon ang dumalas hanggang sa maging sentro na ng kanilang pag-aaway si Roslyn. Ang ex-girlfriend ng tatay ko noon na bigla na lamang nagbabalik sa buhay niya. Pwede ba mahal? Maupo ka nga muna. Nahihilo na ako sa'yo eh. Kanina ka pa palakad-lakad dyan samantalang nag-uusap lang naman tayo. Paano ako mapapakali? Sige, sabihin mo nga, paano? Hinaan mo lang ang boses mo, pwede. Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo. Kung ganon, anong klaseng reaksyon ang gusto mong gawin ko? Maging masaya? O, ganito ba? Ha? Sabihin mo lang, lalakasan ko pa ang tawa ko! Ay, ano ba kasing kinaiinit ng ulo mo? Ikaw at ang babae na yun ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ko! Ano sa palagay mo yung naiisip mong gawin, ha? Plano mong patirahin sa pamamahay natin yung babaeng yon kasama namin ng mga anak mo? May pangalan si Roslyn, Amelia. At para sa kaalaman mo, hindi ko siya papatirahin dito sa bahay natin. Nagmamagandang loob lang ako. Kasi nga nakiusap sa akin yung tao kung pwede siyang tumuloy dito. Kahit 3 araw lang daw. Dahil wala pa siyang nahahanap na marerentahan. At bakit? Anong palagay mo sa pamamahay natin? Paupahan? Nag-iisip ka ba talaga, Romeo?
Ang lakas pa talaga ng loob mong sabihin sa pagmumukha ko na nagmamagandang loob ka lang. Ano ba kasi talaga ang ikinagagalit mo? Pambihira naman. Parang hindi mo ako kilala. Noong nakaraang taon, ayos lang sa'yo nang patuloyin natin dito sa bahay yung pinsan ko. Wala akong narinig sa'yo. Samantalang may bakanteng kwarto naman dyan na di nagagamit. Tapos ngayon, ang dami mong satsat porke si Roslyn ang pansamantalang tutuloy dito. Huwag kang mag-alala. Nagsabi siya na mag-aabot para sa 3 araw na pananatili niya dito kung sakali. Wala akong pakialam sa pera niya. Isaksak na lang niya yun sa baga niya. Alam mo, ang labo mo kausap eh. Nagsasabi ako sa'yo ng maayos tapos ikaw bigla-bigla ka na lang naninigaw dyan. Ano ba namang klaseng ugali yan, Amelia? Hindi na Chen, kita ano ka kilala. ba? Bumalik ka na sa higaan mo. Nay? Tay? Nag-aaway po ba kayo? Pasensya na po kasi nagpumilit si Chen na puntahan na kayo dahil masyado na napapalakas ang pagtatalo nyo. Ay, kasalanan mo to, Amelia eh. Tingnan mo, nagising pa tuloy ang mga bata. Aba, ba't ako? Ikaw ang nag-umpisa ng away na to. Pambihira. O siya, edi ako na. Ako naman palaging may mali at ikaw na ang palaging magaling. Oh, Jen, tama na anak. Huwag ka nang umiyak. Chen, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Nay, tay, please. Kung ano man po ang pinagtatalunan nyo, pwede ba pag-usapan nyo na lang muna na mahinahon? Tingnan nyo, natatakot po sa inyo si Chen. Ay, tama si Alec, Amelia. Pasensya ka na kung nagtaas ako ng boses sa'yo. Basta! Kasalanan mo to, Romeo! Ikaw ang nagsimula ng away natin kaya ikaw ang magpatahan dyan sa anak mo! Wisit ka! Nay! Saan po kayo pupunta? Tay, ano ba kasi pinag-aawayan nyo ni nanay? Sino po ba si Roslyn? At bakit galit na galit si nanay sa kanya? Sa susunod ko na lang ipapaliwanag sa'yo, Alec. Chen, anak, halika kay tatay. Tahan na, okay? Pasensya ka na kung nakita mo pa kami nag-aaway ng nanay nyo. Pero ayos na kami, anak. Pero magkakabati pa rin naman po kayo, di ba? Oo naman, anak. Bukas na bukas din susuyuin ko ang nanay Amelia nyo. Kaya tahan na. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Papadudod hindi ako sanay na nagkakatampuhan ang mga magulang ko. Kaya naman nagkusa na nga ako noong kausapin si tatay nang mapansin kong parang nagbago na ang mood at mga kilos ni nanay. Doon na nga niya inopen sa akin ang plano niyang pagpapatuloy kay Roslyn sa bahay namin pansamantala habang hindi pa ito nakakahanap ng marerentahang kwarto matapos nga nitong mapadpad sa Maynila. Aaminin ko noong una na pilit ko pang tinitimbang ang sitwasyon ngunit sa huli ay nakumbinsi ako ni tatay na wala namang masama sa gusto niyang mangyari dahil nagmamagandang loob lamang siya. Isa pa ay matagal na naman daw silang tapos ni Roslyn kaya imposibleng mangyari ang mga paratang ni nanay sa kanya. Papadudot dahil nga likas na matulungin sa kapwa si tatay ay hindi ko na rin naman minasama ang pagtira ng ex-girlfriend niya sa bahay. Sinubukan ko ring ipaliwanag kay nanay at mabuti na lamang dahil nakinig siya sa akin. Hindi nga nagtagal ay nagkabati na rin naman sila kaya masayang masaya na ulit kaming magkakapatid. At ikaw naman si Chen. Opo. Ang laki-laki mo na, tapos ang ganda-ganda pa. Mana po ako sa nanay ko eh. Pero kayo rin po, Tita Roslyn. Ang ganda-ganda nyo rin. Dalaga pa po ba kayo? Uy, Chen, ano ka ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Nakakahiya. Bakit? Wala namang masama doon, kuya. Kahit na. Ano ka ba naman? Ibang klase ka talaga. Pasensya na po kayo sa kapatid ko, Tita Roslyn. Masyado po kasing pasmado ang bibig nito eh. Naku, walang kaso yon, Alec. Oo, dalaga ako kasi wala na akong asawa. Pero meron naman akong anak na lalaki, Chen. Mga kasing edad na rin ng Kuya Alec mo.
Kaso iniwan ko ang anak ko sa probinsya dahil kailangan ko magtrabaho dito sa Maynila. Ah, hindi po ba malulungkot ang anak nyo kasi mag-isa na lang siya? Hindi naman, kasi palagi naman kami nagkakausap sa cellphone. Eh kayo po, hindi ba kayo malulungkot kasi baka mamimiss nyo ang anak nyo sa probinsya? Naku, hindi naman siguro, kasi nandito naman kayo ng Kuya Alec mo. Pwede ko naman kayong ituring na anak, at pwedeng-pwede niyo akong tawaging mama. Pwede ba, Roslyn? Huwag mo nga pinagkakausap ng ganyan ng mga anak ko. Alam mo naman na may nanay pa sila. Nandito pa ako, oh. Para sabihin ko sa'yo, masigla at buhay pa ako. Amelia, ano ba? Akala ko ba nag-usap na tayo? Wala namang ginagawang masama sa'yo si Roslyn, kaya hindi mo siya kailangang pagsalitaan ng ganyan. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin tungkol sa babaeng yan dahil nasa pamamahay ko siya. Saka pumayag na nga ako na tumuloy siya dito kahit na napipilitan ako dahil sa pangungonsensya mo, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko, Romeo? Ay, Amelia, baka nakakalimutan mo. Pamamahay ko rin to. Kaya may karapatan akong patuloyin sa bahay na to ang kahit na sinong gusto ko. Halata nga. Kaya kahit yung ex mo, pinatira mo na dito. Magkaibigan na lang kami ni Roslyn. Pwede ba tigil-tigilan mo na ang pagbanggit ng nakaraan namin? Matagal nang tapos yun. Naririnig ka ng mga bata. Hindi ka na ba talaga tinatabla ng hiya? Ayusin mo naman ang pananalita mo. Kahit man lang para kina Alec at Chen. Nay, Tay, nag-aaway na naman po ba kayo? Ha? Naku anak, hindi naman kami nag-aaway ng tatay mo. Hindi sila nag-aaway, Chen. Nag-uusap lang sila. Mabuti pa sumama na lang muna kayo ng kuya mo sa akin doon sa kusina. Sakto may bit-bit akong donut, oh. Tara, meriendahin muna natin. Wow! Talaga po? Oo, paborito mo ba to? Opo, tara na po sa kusina. Excited na po ako. Aba hoy! Sandali! Teka lang ha! Ang kapal naman ng mukha ng babaeng to na umasta na kung sino sa harap ng mga anak ko? Manahimik ka na sabi, Amelia! Ikaw ang manahimik dyan, Romeo! Leche ka? Napakagulo nitong ginawa mo! Napakabobo mo para hindi mo maisip kung anong magiging epekto nitong katangahan mo sa pamilya natin! Ang dapat na 3 araw na pananatili ni Roslyn sa bahay ay naging 5 araw. Hanggang sa umabot na nga ng 1 linggo, Papa Dudut. Sa loob ng maiksing panahon na yon ay naging malapit ang loob sa kanya ng nakababata kong kapatid. Hindi ko naman masisisi si Chen dahil malambing si Roslyn sa aming dalawa. Siya ang tumutulong noon sa mga lesson at assignment namin lalo na kapag abala sa kani-kanilang trabaho at gawain ang mga magulang namin, Papa Dudut. Nagpatuloy nga ang ganong setup namin hanggang sa naging komportable na lamang kami nakasakasama sa bahay namin si Roslyn. Pero doon ko na rin napansin na dumadalas ang pag-aaway ni nanay at tatay, maliit man o malaking bagay ang dahilan. Tapos napansin ko na nga lang na parang nagkaroon ng malaking pagitan ng aming pamilya. Mas naging malapit si tatay kay Roslyn. Samantalang nagpaiwan naman si Nanay Amelia. Inabot ng mga halos 1 buwan sa bahay si Roslyn at naging normal na siyang parte ng aming pamilya, Papa Dudut. Kasabay namin siyang kumain at minsan ay hinahatid rin niya si Chen sa paaralan. Sa bagay, lumalabas na parang siya na ang aming nanay dahil todo asikaso rin siya sa amin noon ni tatay. May mga araw din naman na umaalis sa bahay si Roslyn para i-follow up ang kanyang kumpanyang inaplayan. At kapag umuwi naman siya sa bahay ay meron siyang bitbit na mga pasalubong, Papa Dudut. Bagay na husto naming kinagigiliwan ni Chen. Alinsabay ng madalas na pagtatalo ni nanay at tatay na puro siya ang dahilan ay tila nagbibingi-bingihan naman si Roslyn, Papa Dudut. Madalas na siya rin ang kinakampihan ni tatay sa tuwing pinagsasalitaan siya ng hindi maganda ni nanay. Aaminin ko na naaawa rin ako kay Roslyn pero hindi ko alam
Na noong mga panahong yon ay unti-unti na pala niyang nilalason ang isipan namin dahil may plano siyang sirain ang aming pamilya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Amelia? Kung ano-anong di magagandang salita ang mga binitawan mo kay Roslyn. Hindi ka na talaga naiyang lintik ka. At bakit ako mahihiya? Bahay ko to, kaya may karapatan akong ipamukha sa kanya na masyado na yata siyang nawiwili sa pagtira niya sa atin. Ano ba naman yan? Sabi mo 3 araw lang siya rito. Mukhang napasarap na yata yung babaeng yan dito ah. Palagay niya sa bahay natin, bakasyunan? Makapal din talaga ang mukha niya ah. Pero hindi naman pabigat si Roslyn. Isipin mo, tumutulong naman siya sa mga gawaing bahay, di ba? Lalo na kapag hindi siya umaalis para mag-apply. Hinahatid sundurin niya si Chen sa eskwelahan kapag hindi mo nagagawa ang tungkulin mo bilang nanay ng mga anak mo. Wag na wag mong isusumbat sa akin yung tungkol sa bagay na yan. Alam nating lahat na hindi ako nagkukulang sa mga anak natin. Saka hindi mo ba nakikita? May masamang plano talaga yung Roslyn na yan kaya hanggang ngayon, pilit pa rin niyang pinagsisiksikan sa pamamahay natin ang sarili niya. Ano bang masamang plano yung pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Ikaw ang nasisiraan ng ulo! Malamang maramdaman ko yon dahil babae rin ako. Nagbabait-baitan lang yung babaeng yan. Kinukuha lang niya ang loob ng mga anak natin para kampihan siya ng mga bata at palabasin na hindi ako mabuting nanay sa kanila. At ikaw, mukhang nawiwili ka naman yata sa presensya ng aswang na yon. Lintik naman, Amelia! Ano bang pinagsasasabi mo? Pinagbibintangan mo ba kaming may ginagawang katarantaduan ni Roslyn? Aba, anong malay ko kung gumagawa na pala kayo ng milagro habang nakatalikod ako, di ba? Sumusobra ka ng hayop ka! Ang kapal ng mukha mo! Amelia! Tarantado ka! Nakuha mo na ako saktan ngayon! Demonyo ka! Tay! Anong ginawa niyo kay nanay? Bakit siya umiiyak? Nay! Ayos lang ba kayo? Tumudugo po ang labi niyo. Kasalanan niya ng tatay mo, Alec! Sinampal niya ako! Sinaktan niya ako! Amelia! Patawarin mo ako! Layuan mo ako! Walang hiya ka! Hindi ko sinasadya! Maniwala ka sa akin! Ikaw naman kasi! Masyadong madaldal yung bibig mo! Kung ano-anong masasamang salita ang lumalabas dyan! Pero hindi pa rin yung dahilan para sampalin niyo si nanay, Tay. Di ba sabi niyo, hindi dapat sinasaktan ng isang lalaki yung mga babae? Pero bakit parang ibang ginagawa niyo sa mga pangaral niyo sa akin? Bakit niyo sinaktan si nanay? Alec, wala kang alam sa nangyari. Hindi mo narinig ang pinagsimula ng away namin. Kaya hindi mo alam kung bakit humantong ang lahat sa ganito. Hindi ko naman talaga intensyong saktan ng nanay mo eh. Kahit na, nangyari na po, Tay. Ano ba naman kayo? Hindi po ako makapaniwala na magagawa niyo to kay nanay. Ganoon na lang ba katindi ang galit niyo kay nanay? Kaya hindi na kayo nakapag-isip at nakuha niyo siyang sampalin? Sorry, okay? Hindi ko sinasadya. Tama na, Nay. Papadudot yun ang unang beses na nakita kong pinagbuhatan ng kamay ni tatay si nanay. Ni sa hinaga pa hindi ko lubos sa kalain na magagawang manakit ng tatay ko. Hindi kasi ganon ang pagkakakilala ko sa kanya. Mahinahon at palaging pinag-iisipan ang bawat kilos. Mga bagay na sinasabi niya sa akin noon bago ako gumawa ng kung ano na posible kong pagsisihan sa dulo. Nang sandaling yon ay kitang-kita ko rin kung paano nabigla si tatay dahil sa nagawa niya kay nanay. Kaagad din naman siyang humingi ng tawa dito pero hindi yon tinanggap ng nanay ko. Sa loob-loob ko ay naiintindihan ko kung hindi kaagad niya patawarin ang tatay ko, Papadudut. Dahil sa nangyari, ilang araw ding hindi nagkibuan ang mga magulang namin. At doon na nga lalong pumapel si Roslyn. Siya na ang madalas na mag-asikaso sa amin mula sa pagluluto ng pagkain at paghahatid sundo kay Chen sa eskwelahan. Kung madalas na silang magkasama noon ni tatay, mas lalo ko pang napansin ang pagdikit-dikit niya rito. Hanggang sa isang beses ay nadatnang ko na lamang silang naghahalikan. Nagalit ako noon kay tatay, Papadudut.
Pero pinakiusapan pa rin niya ako na huwag kong sasabihin kay nanay ang nakita kong katarantaduhan nila ni Roslyn. Hindi ako nangako sa kanya pero ako na ang nagsabi na kung pwede ay paalisin na niya sa bahay ang ex-girlfriend niya bago pa nito tuluyang masira ang pamilya namin. At hindi na talaga kayo nahiya sa mga sarili nyo? Ang kakapal ng pagmumukha nyo! Amelia, ano ba? Huminahon ka nga lang. Bobo ka ba? Sa palagay mo, paano ako hihinahon matapos kong makita na naghahalikan at nagyayapusan kayo ng babaeng yan dito pa mismo sa bahay ko? Walang iya ka, Romeo! Paano mo nagawa sa akin to? Hindi mo na ako nirespeto! Nakakadiri ka! Asawa ka nga niya, pero sa ugali mo, daig mo pang isang kontrabida sa mga teleserye. Tinatanong ba kitang malandi ka? Amelia, ano ba? Bitiwan mo nga si Roslyn! Nasasaktan siya! Tumigil ka na sa amin! Romeo! Hawakin mo nga itong asawa mo! Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Mukhang lason na lasong ka na ng babaeng yan ah! Talagang mas kinakampihan mo na yung higad na yan kesa sa akin, Romeo! Paano hindi ko kakampihan si Roslyn? Samantalang wala namang ginagawang masama sa'yo ang tao. Ikaw ang unang nanakit. Kailan ka pa naging basagulera? At ikaw! Kailan ka pa naging taksil? Naririnig mo pa mga sinasabi mo, Romeo? Kung umasta ka, parang ako pa ang may malaking kasalanan! Samantalang kayo at yung haliparot na babaeng yan, nahuli ko kayong naglalampungan! Ano? Hindi ka na ba talaga nahiya sa sarili mo? Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga anak natin? Lalo na si Alec! Ano po nangyayari dito, Tay? Nay, Alec, anak! Pumasok ka na muna sa kwarto nyo! nag-aaway na naman po ba kayo? Hindi niyo na po mabibigyan ng katahimikan ng bahay na to? Wala na kasi ako ibang naririnig dito kundi mga sigawan, mga sumbatan at murahan. Nasaan na po yung dati nating pamilya? Yung masaya lang. Ano na po bang nangyari? Bakit hindi mo itanong yan sa magaling mong tatay? Samantalang siya at wala nang iba ang dapat sisihin kung bakit masisira pa yata ang masayang pamilyang sinasabi mo, Alec! Napakawalang iya nilang dalawa! Siya at yung babae niya! Lumayas kayo ngayon dito sa bahay ko! Umalis na kayo dahil sukang-suka na ako sa pagmumukha niyong dalawa! Amelia, ano ba? Hindi ka na nakakatuwa, ha? Lintik ka! Mas lintik ka! Taksil! Manloloko! Aray! Lumayas ka na kasama yung babae mong malandi! Halika! Halika! Nay, tama na! Kumalma lang kayo! Kakalboy ka na kami! Nay, tama na po! Gusto mo talaga ng gulo? Ha? Sige! Nay! Nay, tama na po, Nay! Napakasama nila, anak! Sila nagtatay Romeo mo! Pinagtaksilan nila ako! Niloko! Diyos ko! Ano bang naging kasalanan ko at pinahintulutan yung mangyari to sa akin? Nasisiraan ka na talaga ng ulo, Amelia! Walang iya kang babae ka! Baliw! Tay! Pwede ba tumigil na kayo? At huwag na huwag niyo magsasalitain ng ganyan si nanay! Paano niyo nagawa sa amin to, Tay? Paano niyo kami nagawa ipagpalit ng dahil lang sa babaeng yan? Hindi na kita kilala! Hindi na ikaw yung tatay na idolo ko! At hindi na ikaw ang tatay ko na mabuting huwaran dahil sinira niyo ang pamilya natin! Hindi mo kasi naiintindihan, anak! Ano ba dapat kong intindihin? Kasi sa ngayon, isa lang ang alam ko! Napakawalang kwenta niyo! Umalis na kayo sabi sa harap ko! Mga manlaloko!
Hindi ko lubos akalain na aabot sa ganong tagpo ang lahat, Papa Dudut. Akala ko porke nakiusap na ako noon kay tatay para sa kapakanan ng aming pamilya ay sapat na yon para maisip niya na malaking gulo talaga ang may dudulot ng pagtataksil niya. Kaso ay naging bingi at bulag si tatay at mas pinaboran si Roslyn kesa sa amin. Hindi ko masisisi si nanay kung tagos sa buto ang pagkamuhi niya kina tatay at Roslyn, Papa Dudut. Ikaw ba naman ang harap-harapang isampal sa pagmumukha mo ang pagtataksil nila? Sinong hindi masisiraan ng ulo kung magkataon? Kaya nga awang-awa rin talaga ako sa nanay ko. Lalo pa nang mas piliin ni tatay na sumama kay Roslyn. Nang umalis sa bahay namin si tatay ay walang gabi na hindi kami natahimik, Papa Dudut. Iyak ng iyak ang nanay Amelia ko at hindi naman mapalagay ang bunsong kapatid ko. Maging ako ay naapektuhan dahil sa mga nangyari. Hindi na nga ako noon masyadong nakakapasok sa paaralan dahil inaasikaso ko ang pamilya ko. Para na ako noong masisiraan ng ulo dahil pakiramdam ko ako na lamang mag-isa ang lumalaban para sa amin. Maraming beses ko ring sinubukang tawagan o i-text si tatay kahit nagalit ako sa kanya. Pinuntahan ko pa nga siya sa pinagtatrabahuhan niya pero hindi na rin pala siya noon pumapasok doon. Pagkalipas ng 3 araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay tatay, Papa Dudut, at nakikiusap siya na makipagkita ako sa kanya. Pumayag naman ako dahil marami akong gustong sabihin at itanong sa kanya tulad ng bakit niya hinayaang masira ang pamilya namin ng ganon na lamang. Gusto ko rin itanong sa kanya kung mahal pa ba niya kami o kung may pag-asa pang maayos ang lahat. Kasi kung panaginip lamang ang pinagdaraanan namin ay gusto ko nang magising. Mabuti naman at pumayag ka makipagkita sa akin ngayon, Alec. Kumusta ka na pala? Noong nakaraang araw inabangan kita sa school mo pero sabi sa akin ng kaibigan mong si Gio hindi ka raw pumapasok. Ano sa palagay nyo? Mukha ba akong okay? Tsaka sa nangyayari sa pamilya natin ngayon, magagawa ko pa bang mag-concentrate sa pag-aaral? Ngayon, kayo ang sumagot ng tanong nyo kung kumusta ako. Pero anak, hindi mo pa rin pwedeng pabayaan ang pag-aaral mo. Paano ka nalang makakapagtapos at magiging ganap na teacher kung ganun? Naririnig nyo ba ang mga sinasabi nyo? Paano nga ba ako makakapagtapos? Kayo ang mismong dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Hindi lang ako ang nahihirapan. Si nanay din at si Chen. Alam mo ba, simula nung umalis ka sa bahay at sumama sa kabit mo, walang gabi na hindi umiiyak si Chen. Yun lang ang ginagawa niya. Ang umiyak ng umiyak. Tay, hinahanap ka niya. Kaso hindi namin alam kung saan ka hahagilapin. Yung totoo, pinagtataguan mo ba kami? Kami na pamilya mo? Ay, anak, kinailangan ko lang mag-isip noon. Mag-isip? Sige nga. Ngayon nyo sabihin sa akin kung ano na pag-isip-isip nyo. Na-realize nyo ba kung gaano kalaki ang pagkakamali na nagawa nyo sa pamilya natin? Alec, makinig ka sa akin, anak. Ang dahilan kaya kita gustong makausap ngayon para humingi ng kapatawaran dahil sa nangyari sa amin ng nanay mo. Hindi ko sinasadyang saktan siya dahil sa mga nagawa namin ni Roslyn. Pwede ba yun? Pwede bang sabihin na hindi nyo sinadyang saktan ng isang tao? Kung ilang beses nyo naman inulit-ulit ang kasalanan nyo? Mali na kung mali, pero anong magagawa ko? Nang dumating si Roslyn, napagtanto ko na hindi pa pala tuluyang nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Sa katunayan, mas nadagdagan pa nga ang pagkagusto ko sa kanya nitong nagkita kami ulit. Tapos hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napakasama niyong tao, alam nyo ba yun? Intindihin mo sana ang tatay, Alec. Hindi ko kayang gawin yun. Dahil kahit sa ang anggulo tingnan, baluktot ang katuwiran nyo. Alam nyo, wala na ako masabi. Hindi ko na alam kung paano pa kayo igagalang. Dahil kayo mismo, walang respeto sa amin. Pero kasalanan din naman ng nanay mo. Kung hindi sana siya masyadong naging taklesa, hindi ko sana mas hahanap-hanapin ang mabait na si Roslyn.
Alam mo, dapat sisihin mo rin si Amelia eh. Tama, sisihin mo ang nanay mo. Dahil siya naman talaga ang may kagagawan kung bakit nasira ang pamilya natin. May dahilan si nanay kung bakit siya nagkakaganon. Kasi simulat sa pool, tama naman palang hinala niya tungkol kay Roslyn. Sana pala, mas niniwala na lang ako sa kanya noon. At hindi na rin ako sumang-ayon na patuloyin niyo pa ang babaeng yun sa bahay natin. Ay, hindi na po ba natin maibabalik ang dati nating pamilya? Tuluyan niyo na ba kaming ipagpapalit sa babaeng yun? Pwede pang mangyari yun, anak. Sumama kayo sa amin ni Roslyn. Ano? Madali lang naman ang kailangan nating gawin. Iwan nyo ni Chen ang nanay nyo, tapos sumama kayo sa amin. Magiging isang masayang pamilya tayo, anak. Nasisiraan na talaga kayo ng ulo. Kampon ka ni Satanas, tay! Alex, sandali! Saan ka pupunta, anak? Akala ko ay wala na akong dahilan para lalong mamuhi sa tatay ko. Pero maling-mali pala ako, Papa Dudut. Dahil nga matapos niyang isampal sa pagmumukha ko ang mga baluktot niyang katuwiran, ay gusto ko masuka dahil siya ang naging tatay ko. Sa totoo lang ay kulang pa ang lahat ng mga masasakit na salitang binitawan ko para ipamukha sa kanya kung gaano hanggang langit ang galit ko sa kanya. Hindi na siya ang tatay na iniidolo ko at pinapangarap na maging katulad paglaki dahil nagbago na siya. At ang lahat ng iyon ay kagagawa ng babaeng minsan nagbalik sa buhay niya. Alam ko na wala na akong magagawa pa para baguhin pa ang paniniwala at gustong mangyari ni tatay. Kitang-kita ko sa mga mata niya na buo na ang desisyon niyang sumama kay Roslyn. Kaya kahit masakit sa akin ay kusa ko na lamang nilunok ang realidad na mawawasak na nga ang masaya at pinakaiingatan kong pamilya. Ipinagpatuloy na lamang naming tatlo ni Nanay Amelia at Chen ang buhay kahit na durog kami dahil sa ginawa ni tatay. Habang nag-aaral ay naghanap ako noon ng part-time job para naman makatulong na rin sa mga gastusin namin sa bahay. Si Chen naman ay napansin ko na naging malungkutin at tinamad nang pumasok sa paaralan. Kesyo binubuli daw siya roon dahil nagkaroon ng kabit si tatay. Nang panahong yon ay pakaramdam ko ay ibinato sa amin ng tadhana ang lahat ng uri ng unos na pwede naming pagdaanan. Tapos ay hindi pa nga kami nakakabuelo, may nangyari namang hindi namin inaasahan. Halika na, Chen. Sumama ka na sa amin ng Mama Roslyn mo. Huwag nang matigas ang ulo. Tay! Bakit niyo kinukuha ang kapatid ko? Bitiwan niyo ako! Anak, huwag kang umiyak. Walang hiya ka, Romeo! Saan mo balak talin ang anak kong demonyo ka? Isasama ko ang anak ko sa amin ni Roslyn. Wala ka namang kakayang alagaan siya eh. Sigurado ako na mapapariwara lang sa'yo si Chen kapag nanatili pa siya sa poder mo. Chen, di ba mas gusto mo na ako kaysa sa nanay mo? Sumama ka na sa amin ng tatay mo para maging masaya ka na. Promise ko sa'yo, mamamasyal tayo sa mga magagandang lugar at hindi kita pagbabawalan sa mga gusto mong gawin. Ayoko po sumama sa inyo! Ba't kayo? Ano bang bad ang sinasabi mo? Di ba nga mas gusto mo na ako kaysa dyan sa baliw na nanay mo? Pwede bang manahimik ka ng babae ka? Ang kapal naman ang mukha mong umasta na mabuting tao matapos mong aswangin ang asawa ko? Tapos ano? Gusto mo rin kunin ang anak ko? Ang kapal rin naman ang pagmumukha nyo! Tumahimik ka na, Amelia, ha? Naririndi na ako sa kakaputak mo. Kaya itiko mo na yung bibig mo. Wala namang kwenta ang mga lumalabas dyan. Ano? Hindi mo ibibigay sa akin ang anak ko? Baka nakakalimutan mo. Magulang din ako ni Chen. Dati yon, hindi na ngayon! Naputol na ang pagiging tatay mo sa mga anak ko simula nung magtaksil ka sa akin, Romeo! Mas pinili mo yung babaeng yan kesa sa amin na pamilya mo! Ganyan ka na ba talaga hanggang mamatay ka? Hindi ka ba kinikilabutan o tinatalaban man lang ng hiya sa katawan? Para sa kaalaman mo, wala akong dapat ikahiya. Chen, Alec, impake nyo na ang mga gamit nyo. Sasama kayo sa amin ng Mama Roslyn nyo.
Walang sasama sa aming dalawa ni Chen sa inyo, Tay. Dahil kinamumuhian namin kayo. Kung gusto niyong pangatawanan ng pagsasama niyo ng kabit niyo, ay di sige! Magsama kayo hanggang sa dulo ng impyerno! Pero wag niyo na rin ipakita pa sa amin ang mga pagmumukha niyo! Nakakahiya kayo! Lalong-lalo ka na, Tay! Nasaan ang lahat ng mga mabubuting bagay na itinuro mo sa akin noon? Bakit parang kinalimutan niyo na lang bigla? Sige na! Umalis na kayo sa bahay namin! At huwag na kayong babalik! Ang kakapal na mukha niyo! Alec, ano ba? Bakit pa ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? At anong gusto mong gawin ko? Irespeto ba kayong pareho? Ang kapal na mukha mo! Alam mo, napakasama mong tao! Nasaan ang konsensya mo? Naaatim mo talagang sirain ang pamilya namin ng ganito? Pinagkatiwalaan ka namin ng kapatid ko! Pinatuloy at tinanggap sa bahay namin tapos kakantuhin mo lang kami! Sana hindi ka na nagbalik sa buhay ng tatay namin kung aagawin mo na din siya sa amin! Magsama kayo ng tatay ko sa impyernong pinanggalingan mo! Papa Dudut, kulang pa ang salita para ilarawan ang matinding sakit na pinagdaanan namin ni Nanay at Chen ang dahil kay Tatay Romeo. Ni sa panaginip ay hindi ko akalain na posibleng mawasak ang pamilyang pinakaiingatan namin. Minsan napapatanong ako sa Diyos kung bakit niya pinahintulutang pagdaanan namin ang ganong kasakit na pangyayari. Nang tuluyan na nga kaming ipagpalit ni Tatay kay Roslyn ay wala na kaming narinig sa kanya, Papa Dudut. Para na lamang siyang bula na bigla na lamang naglaho sa buhay naming tatlo at daig pa namin ang inabandona. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at pighati ay pinilit naming bumangon at lumaban. Bagaman hindi naging ganoong kadali ang mga proseso na pinagdaanan namin, masasabi ko naman na mas pinagtitibay at pinatatag ng mga pagsubok na ito ang pagsasama naming tatlo. Samantala nagdoble sikap nga noon si Nanay sa pananahe para masuportahan ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Ako naman ay nagpatuloy sa pagka-part-time job habang nag-aaral. Sinikap ko talagang makapagtapos noon, Papa Dudut, para naman kahit papaano ay matupad ko pa rin ang pangarap ni Nanay sa akin na maging isang guro. Pagka-graduate ko ay kumuha kaagad ako ng licensure exam at sa awa ng Diyos ay nakapasa naman ako. Sa kasalukuyan ay isa na po akong guro bagaman mas naging challenging lang ang pagtuturo dahil sa pandemic. Pero masaya naman ako sa naabot ko at mahal ko naman ang aking trabaho. Papa Dudut, aaminin ko na may mga gabi pa rin na naiisip ko si Tatay kung nasaan na nga ba siya ngayon o kung masaya ba siya. Siguro ay magiging proud siya sa akin sakaling malaman niya na natupad ko na ang minsang pinangarap niya para sa akin. Kaya lang kapag naiisip ko yon ay may mga kirot sa dibdib ko na nagbabalik din. Lalong-lalo na yung sakit dahil nagawa nga niya kami noong ipagpalit. Umaasa pa rin ako na nasa mabuti siyang kalagayan kung nasaan man siya sa ngayon. At sana'y dumating ang araw na tuluyan ko na siyang mapatawad kapag naghilom na rin ang sugat na iniwanan niya sa mga puso namin. Pero habang hindi pa nangyayari yon ay pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat katulad ng turo sa amin ni Nanay. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang liham ko, Papa Dudut. Importante po ito sa akin dahil ilang taong ko rin kinimkim sa dibdib ko ang sakit at bighati na pinagdaraanan ng pamilya ko. At sa pamamagitan nga ng programa ninyo ay unti-unti ko nang napapakawalan at naibabahagi sa iba. Maraming salamat po ulit at hanggang dito na lamang po ang aking sulat and more power sa programa ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alec. Minsan ay hindi tayo makapaniwala kung bakit may mga tao na mas pinipiling sirain ang mga bagay na maayos nang dahil lamang sa pagiging mapaghanap nila. Oo, wala talagang kapayapaan sa puso mga taong hindi marunong makontento sa kung ano ang meron sila. Mga kabarangay, malungkot ang kwentong ibinahagi sa atin ni Alec pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa.
Mahirap gumising sa bawat umaga na merong iniindang mabigat sa dibdib, pero sa kabila ng lahat ay nagawa pa rin niya at ng kanyang pamilya na magpatuloy. Sana kahit na hindi natin personal na nararanasan ang pinagdaraanan nila, ay maging katulad din nila tayo ng pananaw at disposisyon sa buhay. Sabi naman nila, habang may buhay po ay may pag-asa at hindi tayo habang buhay masasaktan o malulungkot dahil lilipas din yon at balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Alex, sana ay dumating ang panahon na mahanap mo rin ang kapayapaan at kaligayahan sa buhay na ito. At maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Madaling sabihin na mahal kita, pero bibihira ang nagsasabing paninindigan kita. Sa panahong maraming relasyon ang nasisira ay masarap sa pakiramdam kapag may isang tao na handang manindigan para sa iyo. Ikaw, kabarangay, meron bang tao na nagmamahal sa iyo ng husto? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga katulad kong super addict na sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ako po si Julie, 31 years old at magdadalawang taon pa lamang ako rito sa Quezon City kasama ang mag-ama ko. Galing po ako kasi at ang aking pamilya ng Cebu bago kami pinuntahan doon nang nooy boyfriend ko pa lamang na si Isagani at isinama pabalik sa Maynila para dito na tumira bago kami kinasal. Medyo komplikado po kasi ang buhay ko noong araw at laking pasalamat ko sa Diyos dahil ginabayan at tinulungan niya akong malagpasan ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Bago po naging kami ni Isagani ay meron na akong live-in partner, si Harold po na tatay ng anak ko. 22 years old po ako nang mabuntis niya matapos naming magkakilala sa isang ukay-ukay shop kung saan ay namamasukan po akong tindera at naging customer ko siya roon. Bali, nasa Pasig pa ako noon at nakikituloy sa bahay ng tiyahing ko na nasa Rizal. Lumuwas po ako galing Cebu pagkatapos ng high school para maghanap ng trabaho sa Maynila at makapagpadala ng pera kina nanay at tatay sa probinsya. Hindi po kasi kami mayaman. Panganay ako at meron pa akong 3 nakababatang kapatid. May sa ilang taon na rin akong nasa Pasig nang makilala ko si Harold. Jeepney driver po siya at kasama ng tatay niyang si Mang Boy sa pamamasada. Hanggang sa siya na nga po ang nagmana ng jeep nila pagkamatay ng tatay niya. Nang mabuntis po ako ni Harold ay pumayag po ako makipag-live-in sa kanya. Sa Pasig na rin kami umupa ng maliit na kwarto. Pumapasok pa rin po ako sa ukay-ukay bilang sales lady hanggang sa mga anak ako at tumigil na lamang kalaunan para alagaan ang anak ko. Samantala, pamamasada naman ng jeep ang pinagkakakitaan ni Harold. Mabait po si Harold kung tawagin ng mga kabataan ngayon ay caring at maalalahanin. Kaso sa paglipas ng mga taon, naimpluwensyahan po siya ng mga barkada niya na gumawa ng masama at magbisyo. Nandyan yung kada linggo laman si Harold ng sabungan pagkatapos ay dumediretso siya sa inuman na madalas ay inaabot ng madaling araw. Nakakatulugan ko na nga po ang paghihintay sa kanya. Pinagawain na rin po namin ang mga bisyo niyang yon lalo pat laging kulang ang perang ibinibigay niya sa akin pambili ng pagkain namin at gatas ng anak niya. Nang panahon na yon, Papa Dudut, ay siya lang ang kumikita ng pera dahil kailangan kong huminto sa pamamasukan para alagaan ang anak namin. Pero imbes makinig at magsikap sa buhay ay naging padalos-dalos po si Harold, lalo na sa paggastos ng kita niyang pera sa alak, sigarilyo at may hinala pa ako na posibleng gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Nagsimula na rin siyang mamisikal, Papa Dudut,
Lalo na kung wala na siyang perang panggastos at wala akong maibigay kapag hinahanapan niya ako. May isang beses na hindi lang tadya ko suntok sa mukha ang inabot ko sa kanya. Kinaladkad na rin niya ako palabas ng bahay namin at pilit na sinisira ang damit ko habang pinagsisisipa ako sa katawan at binabatukan pa ako sa ulo. Sinita ko kasi siya noon dahil puro na lamang siya utang sa tindahan at madalas ay alak at sigarilyo lamang ang kinukuha niya. Tapos ako yung sinisingil ng may-ari. Kesyo live-in partner ko nga po siya. Bukod doon ay pinapakain na rin niya ako ng lupa at dumi ng aso matapos ko siyang pagsabihan ng minsan niyang dalhin sa bahay namin para mag-inuman ng mga kaibigan niya. Ilan lamang po yan sa mapang-abusong ginawa sa akin ni Harold pero ang pinakamasama at pinakamasakit na siguro ay yung pilitin niya akong magtrabaho sa nightclub at tumanggap ng extra service kapalit lamang ng pera. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo, Harold? Seryoso ka ba talaga sa gusto mong mangyari? Alam mong ayoko sa lahat yung inuulit pa mga sinasabi ko, Julie. Malamang seryoso ako dun. Ewan ko ba naman kung bakit ganyan kakatanga? Huwag mo nga akong pagsasalita ng ganyan! Kung tratuhin mo ako parang hindi ako nanay ng anak mo ah! Nasaan na yung dating Harold na kilala ko? Yung mapagmahal! Yung mabait! Huwag mo nang hanapin ang Harold na yun dahil matagal na siyang patay. Saka ano ba inaarte mo dyan? Bakit hindi ka nalang magpasalamat sa akin dahil hinanapan kita ng trabaho? Ang tagal-tagal mo na kay-standby dito sa bahay. Oras na para magbarat ka naman ng buto. Ikaw ang nagsabi na mag-resign ako nun sa ukay-ukay! Sabi mo gusto mong tutukan ko ang pag-aalaga sa anak natin, kaya wag mo sa akin isisi ko nandito lang ako sa bahay natin! Saka ang kapal naman ang mukha mong sabihan ako na nakatambay lang! Hoy Harold, baka nakakalimutan mo! Bukod sa pag-aalaga sa anak natin, naglalaba ako ng damit natin, nagluluto ng pagkain at naglilinis ng bahay! Natural! Gawain niyo ng mga babae, hindi ba? Huwag mo nga isubat sa pagmumukha ko ang mga bagay na dapat mo naman talagang ginagawa. Bobo ka ba? Ikaw ang bobo! Ano sabi mo? Gusto mo yatang maubos ang buhok ko sa anit, ano? Napaagas pa ng dila mo, ah! Nasasaktan ako! Wag mo nga akong sabunutan! Bibitiwan lang kita kung susundin mo ang gusto ko. Bukas na bukas din, sasama ka sa akin dahil ipapakilala kita sa kaibigan kong manager doon sa club na papasukan mo. Mag-ayos ka na sa sarili mo. Mag-makeup ka at suklayin mo ang buhok mo. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Sagot! Oo, naiintindihan ko! Madali ka naman palang kausap. Gusto mo pa yung nasasaktan kang leche ka? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Live-in partner mo ako, di ba? Nanay ako ng anak natin pero hindi ko maintindihan bakit ganyan ka nalang umasta. Tapos gusto mo pa akong papasukin bilang ano? Bilang bayaran dun sa club ng kaibigan mo? Hindi mo ba naiintindihan na gipit tayo? Balita ako, malaki magbigay ng tip yung mga parokyano ron. Isipin mo na lang yung pera kikitain mo pag nagtrabaho ka doon. Ibis na nandito ka lang at nakikipagchismisan doon sa mga kapitbahay. Hoy, hindi ako nakikipagchismisa sa mga kapitbahay para sabihin ko sa'yo. Saka demonyo ka na ba talaga, Harold? Seryoso ka talaga na ayos lang sa'yo na may gumalaw sa aking ibang tao kapalit ng pera? Ba't ba dami mo na naman tanong? Gawin mo na lang kasi inuutos ko para matuwa naman ako sa'yo. Hindi ako makahinga. Nakakabwisit ka kasi. Wala nang tigil yung bibig mo kapuputak. Hindi ka naman inahing manok. Buwisit ka. Tumayo ka dyan at ipaghain mo ako na makakain. Bigyan mo naman ang silbi sa sarili mo at huwag kang umiyak-iyak dyan. Ang pangit mo. Mukha kang bisugo. Papadudot, sinong matinong tao ang uutusan ng partner nila para gawin ang ganong klase ng trabaho kapalit ng pera? Kaya nga magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na manggagaling mismo kay Harold
ang suhestyong yon. Hindi ko po kayang sikmurain ang gusto niyang mangyari dahil alam naman natin ang kalakaran pag pumasok ka sa ganong klase ng trabaho. Katawan mo ang kailangan mong ibenta at ayoko pong mangyari yon sa akin. Ayokong dumating yung araw na pagtawanan, pandirihan at husgahan ako ng ibang tao, lalo na ng pamilya ko at ng anak ko. Kapag nalaman nilang binibenta ko ang katawan ko, hindi ko rin po matanggap papadudot kung papaanong nasabi yon ni Harold nang dire-diretso at tila siguradong sigurado dahil unang-una ay may relasyon kami. Ikalawa ay hindi na ba niya ako mahal? At sa huli ay gano'n na nga ba kababa ang tingin niya sa akin bilang isang babae? Lahat ng mga tanong ko ay hindi na nagkaroon ng sagot dahil noong tumanggi po akong sundin ang kagustuhan ni Harold, dumalas ang pambububog niya sa akin. Pinagbantaan din niya ako na pipilipitin ang liig ko sa oras na magsumbong ako sa mga kamag-anak ko kaya dapat ay manatiling tikom ang bibig ko, Papa Dudut. Pero hindi ko na kinayang manahimik ng pagbuhatan niya ng kamay ang anak namin. Ang bata-bata pa po nito at ayokong kalakhan nito ang ganong klase ng pagtrato. Sinabi ni Harold na titigilan lang niya ang pagiging malupit sa amin kapag sinunod ko ang gusto niya. Kaya nga ng araw ding yon ay pumayag po ako. Tuwang-tuwa naman po si Harold at kinabukasan ay isinama ako sa nightclub sa Cubao kung saan ay pinakilala niya ako sa kaibigan niyang nagtatrabaho doon. Waitress po ang sinabi nilang trabaho ko pero alam ko na hindi lang yun ang gagawin ko. Lalo pa tinanong nila kung marunong akong mag-entertain ng mga customer at parokyano. May pinag-usapan pa sina Harold at yung kakilala niya pero hindi ko na po narinig, Papa Dudut. Pero masama ang kutob ko at hindi ako mapalagay. Hindi nga ako nagkamali dahil ilang linggo matapos kong magsimulang magtrabaho sa nightclub ay tinitable na ako at tumatanggap na rin po ako ng extra service. Diring-diri po ako sa sarili ko, Papa Dudut. Lalo na kapag nilalabas ako ng mga parokyano ng club na yon at may nangyayari sa amin sa mga motel na pinagdadalhan nila sa akin. Pero masaya naman po si Harold dahil may pera kong naiaabot sa kanya. Kaya lang minsan ay nakukulangan pa rin siya at naghahanap pa. Ito lang ang perang iabot mo sa akin? Nasaan yung kinita mo bilang serbidora? Kasama na ba rito sa 3,000 yon? Kasama na dyan lahat. Huwag ka na maghanap ng sobra dahil wala na. Said na ang wallet ko. Pambili na lang ng gatas ng anak natin at bigas ang pera ko. Magkano yun? Ano? Ang sabi ko, magkano yun? 1,500 lang yun. Bakit ba? Akin na muna. Babalik ko na lang sa'yo. Ano? Ayoko nga. Harold naman, para yun sa pagkain natin at gatas ng anak mo. Ihiramin ko lang naman tapos babayaran ko rin. Huwag ka nga madamot, Julie. Ako pa ang madamot samantalang ilang beses mo nang sinabi na babayaran mo lahat ng perang hiniram mo sa akin pero ni piso wala kang binalik? Saan mo ba kasi dinadala yung mga perang binibigay ko sa'yo? Sa bisyo mo? Huwag mo sabihin nagsasyabu ka, ha? Wala ka na ron. Huwag ka na nga maraming tanong dyan. Meron akong pakialam dahil pera ko yung ginagastos mo sa kung saan-saan. Ganun ha? Sinusumbatan mo na ako ngayon? Porque kumikita ka na malaki? Ano ba? Yung bang ibig mo sabihin, ha? Huwag ka nga umiyak! Kasalanan mo rin kung bakit ka nasasaktan ngayon! Masyado kasi madaldal ang bibig mo at ang dami mo kasi sinasabi! Gusto mo ba duguin ko yan? Gusto mo? Kasi gagawin ko! Yan ang bagay sa'yo, buisit ka! Aba, mukhang kulang pa! Hindi pa nagdudugo yung bunganga mo! Dagdagan pa natin! Parang tama na, please naman! Ayoko sa lahat yung kine-question ako! Naiintindihan mo? Sa susunod, pati ang ulo mo paduduguin ko na! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Ginagawa ko naman lahat ng
pakialam. Huwag mo nga akong dramahan dyan. Lalo lang ako naiirita sa pagmumukha mo. Akin na yung pera para makaalis na ako nito. Napakasama mong tao! Wala kang awa! Sinusubukan mo talaga pasensya ko, Julie. Akin na sabi yung pera. Ayan! Kunin mo dyan sa bag ko! Isaksak mo na rin sa baga mo! Kung sa baga mo kaya ako ito isaksak. Dami pa sinasabi, buwisit ka. Ayun! Nakita ko na yung pera. Salamat dito, ha? Marami-rami kami maiinom nito ni Pare Manuel. Umalis ka na rito! Demonyo ka! Aalis na talaga ako. Hindi mo na kailangan sabihin. Saka ako, demonyo? Sige, patutunayan ko sa'yo kung gaano ako ka-demonyo. Tuluyan na nga pong nilamon ang pagiging gahaman sa pera si Harold Papadudut at masasabi kong hindi ko na siya kilala. Malayong malayo na siya sa lalaking minahal ko at mahal na mahal ako. Dati lagi niyang sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. Nagagawin niyang lahat mabigyan lang niya kami ng magandang buhay ng anak niya. Na balang araw ay pakakasalan niya ako at magiging mag-asawa kami. Mali po ba ako na nagtiwala ako sa mga pangako niya? At sobrang tanga ko po ba dahil pumayag akong gamitin niya ang katawan ko para lamang sa sarili niyang interes? Papadudut, nakakabobo po talaga ang pag-ibig, lalo na kapag may anak na kayo. Hindi na lamang kasi sarili mo yung dapat mong isipin. Kasama na sa lahat ng desisyon mo ang anak niyo. Kung si Harold mukhang wala nang pakialam sa anak niya, pues ay ibahin niya ako. Pinangatawanan ko na nga po ang pagiging isang call girl at bayarang babae at kung ano man ang tawag ng iba sa trabahong yon, Papadudut. Ang nasa isipan ko kasi mag-iipon ako ng pera dahil may plano akong tumakas sa poder ni Harold kasama ang anak ko. Pakiramdam ko kasi ay hindi po niya kami basta-basta pakakawalan maliban na lamang kung malamig na bangkay na kami ng anak ko. Masakit isipin pero may mga ganong klase ng pagsasama na nangyayari sa tunay na buhay, Papadudut. Kaya maswerte ang mga babae na nakahanap ng tamang lalaki. Yung bang priority sila. Laging pinipili at pinaninindigan ang pag-ibig na sinabi at pinangako sa kanila noong una pa lamang. At dahil meron na akong naiaabot na pera kay Harold ay dumalas po ang paglabas niya at pagyayang uminom kasama ang mga barkada niya. May punto na ilang araw siyang hindi umuuwi sa bahay namin at hindi ko po alam kung saan siya nagpupunta. May nagsasabi sa akin na may nilalandi siyang babae pero hindi na lamang po ako nagpapa-apekto doon dahil madalas akong pagod sa trabaho. Lalo na kapag may extra service ako. Ang nangyayari kasi, Papadudut, pag uwi ko sa inuupahan namin ay ako pa rin ang nag-aasikaso sa bahay at sa anak namin. Hindi po ako proud sa trabaho ko pero yun na lang din ang naisip kong paraan para kumita ng malaking pera. Wala namang kasing tumatanggap sa akin sa mga sinubukan kong pasukin na trabaho dahil high school graduate lamang ako. Bukod doon ay kailangan ko ring magpadala sa pamilya ko sa probinsya. Sobrang bigat po ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ko. At hindi naman ako matulungan ni Harold. Madalas ay siya rin ang dahilan kung bakit ako nahihirapan. Kung wala lang akong anak, baka tumalo na ako sa ilog Pasig at nagpakalunod na. Sa pagkapatuloy na ang pagkatrabaho ko sa nightclub ay may mga gabi po na sunod-sunod akong nilalabas ng mga parokyano ko doon. Pero meron din namang mga pagseserbidora lang ang pinagkakaabalhan ko. Kaso mababa po ang kita sa pag-waitress kaya ako nang nagkukusang ialok ang katawan ko sa mga bagong customers. Tawagin niyo na po akong desperado, malandi o kung ano paman. Pero naisip kong kumapit na sa patalim ng mga panahon na yon para lamang kumita ng pera. Isinantabi ko na nga po ang sarili kong kapakanan at iniisip ko na lamang na magbubunga rin ang mga pinaghihirapan ko. Kumbagay naniniwala na rin naman po akong hindi palaging malungkot, masama at pangit ang pwedeng mangyari sa buhay ng tao.
Bago ako matulog ay nagdarasal po ako sa Diyos at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ko. Nananalig at nagtitiwala pa rin po ako na balang araw ay magiging mabuti rin sa mga katulad kong api ang mundo. Hanggang isang gabi ay nakilala ko po si Isagani. Customer namin siya sa nightclub pero mukhang pinilit lamang siyang isama ng mga kaibigan niya. Ako po ang nag-serve sa table nila at nang magkatitigan kami ay aaminin ko na may naramdaman akong kakaiba sa kaloob-looban ko. Sobrang nakaramdam ako ng kapanatagan sa presensya niya. Pero binaliwala ko po yun at pinagpatuloy lamang ang trabaho ko. Habang isa-isa kong kinukuha ang order nila ay narinig kong inasar si Isagani ng isa niyang kaibigan na wala pa raw siyang karanasan sa mga babae. Tinanong din siya kung marunong ba siyang humalik. Ramdam ko yung magkahalong hiya at ilang kay Isagani lalo pat malakas mang-alaska ang mga kasama niya. Sa isip ko ay kawawa naman ang taong ito at mukhang napagtutulungan. Nang makuha ko na yung order nila ay bumalik na ako sa counter. Ako rin ang nag-serve sa kanila pagkatapos at sa kalagitnaan ng gabi nakita kong tinawag ako ng isa sa mga kasama ni Isagani at tinanong kung pwede ko ba silang puntahan at itable ang kaibigan nila. Nakayuko lamang ako at parang tuod naman si Isagani ng panahon na yon. Kaya ako na lang ang nagaya sa kanya papunta sa motel kung saan ay madalas akong dalhin ang mga parokyano naming kinakasama ko. Pero laking gulat ko na lamang din dahil imbes na pumasok doon ay niyaya ako at dinala ni Isagani sa isang 24 hours na fast food para doon ay kumain. Pagkatapos ba nating kumain, magcha-check-in na tayo sa motel? Iyon ba ang gusto mong gawin natin? Yun kasi ang karaniwang ginagawa ng mga lalaking nilalabas ako eh. Pero hindi yun ang gusto kong mangyari. Kakain lang tayo tapos pwede ka na ulit bumalik sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita kasi sinamahan mo ako. Pasasalamat ko na rin yun sa'yo dahil niligtas mo ako dun sa mga kasama ko. Siguro kung hindi ka dumating, baka hanggang ngayon, inaasar pa rin nila ako. Wala yun. Nakita ko kasi na kailangan mo ng rescue kaya ako na yung nagkusa. Total sa akin ka naman nila binubugaw. Pero kung hindi mo naman pala feel pumunta sa club, bakit sumama ka pa rin? Huwag kang magagalit ha. Pero wala kasi sa itsura mo yung maliligaw sa ganung lugar. Hindi ko naman talaga gustong pumunta sa lugar na yon. Pero napilitan lang ako kasi matagal na nila akong niyayaya. Nahiya na lang akong tumanggi dahil nga mga kaibigan ko naman sila. Pero mali pa rin na pilitin ka nilang gawin yung bagay na ayaw mo. Tapos lumalabas pinapahiya ka pa nila porque wala ka pang experience sa kama. Pero seryoso, hindi ka pa ba nakakahalik ng babae? Narinig ko kasi na tinanong ka nung isa sa mga kasama mo pero hindi ka naman sumagot. Ibig sabihin, totoo? Hindi pa nga? Paano kung sabihin kong oo? Pagtatawanan mo rin ba ako katulad nila? Uy, bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko. Madalas kasi natu-turn off sa akin yung mga babaeng na pagsasabihan ko kapag nalaman nila na wala pa akong experience sa mga ganyang bagay. Ewan ko rin sa sarili ko kung bakit tumuntong na ako sa ganitong edad pero hindi ko pa rin nararanasan yung kahit humalik man lang ng babae. Hindi naman yun bagay na porke uso sa iba. Dapat gawin at maranasan mo na rin. Saka anong malay natin? Nilalaan mo pala yung first kiss mo para dun sa babaeng mamahalin mo at makakasama habang buhay. Para sa akin, romantic yun. Talaga? Thank you kasi hindi mo ako inusgahan. Hindi ko naman ikayayaman ang paghusga sa ibang tao, no? Saka na pag-uusapan na rin naman ang palaging hinuhusgahan. Naku, kotang-kota na ako dyan. Dito pa lang sa trabaho ko, alam naman natin nakahusga-husga ako. Kung may pagpipilian lang ako, hindi ko gugustuhin yung ganitong buhay eh. Kaso wala. Kawawa ang anak ko. Ang bata pa niya para magutom. Nagkataon din na walang kwenta yung tatay ng anak ko tapos nananakit pa. Imbis na siya yung nagbabanat ng buto para may pagkain kami araw-araw,
Ako yung gumagawa ng paraan para mabuhay kami. Saklap, diba? O ano, pang magpakailanman na ba yung buhay ko? Oo nga no, pwede. Madrama nga ang buhay mo. Pero nakakalungkot dahil yan na ang realidad natin. Huwag mo sanang isipin na hinuhusgahan kita sa kung anong disposisyon mo sa buhay ngayon. Dahil sa totoo lang, bilib ako sa'yo. Wala kasi akong lakas ng loob na gawin yung ganyang katinding pagsasakripisyo at pagtitiis para makisama dun sa tao na wala namang ginawa kundi saktan ako. Kaya hanga ako sa determinasyon at dedikasyon mo. Para sa anak ko ang lahat ng pagtitiis at pagsasakripisyo na ginagawa ko. Uy, salamat ah. Ikaw lang kasi nagsabi sa akin ng ganyan. Yun bang tipong lahat na ng kakilala ko o kahit yung mga hindi ko personal na kilala tinataasan na ako ng kilay? Lalo pat alam nila kung saan ako nagtatrabaho pero ikaw, iba ka. Saka nabanggit mo rin kanina na bilib ka sa akin? Naks, may fan na ako. Mapagbiro ka rin pala no? Pero in fairness, natawa ako sa banat mo. Grabe siya, kinuha pa akong clown. Hindi naman sa ganun. Naaliw lang. Nga pala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. By the way, ako si Isagani. Siguro narinig mo na rin kanina na binabanggit ng mga kaibigan ko. Pero gusto ko pa rin formal na magpakilala sa'yo. Ako naman pala si Julie. Hindi ko po naisip na makakapagkwento ako ng karanasan ko sa isang estranghero, Papa Dudut. At yun nga ay sa katauhan ni Isagani. Hindi ko kasi mapigilan lalo pat willing naman siyang makinig sa akin ng panahon na yon. Bukod doon ay panatag ako habang kasama siya. Yung bang wala akong dapat na ipag-alala dahil nasa tabi ko siya. Hindi ko na po maalala kung kailan yung huling beses na naging kalmado ang sistema ko. Simula nang maging mapang-abuso si Harold. Kaya aminin kong bago ulit sa akin yung pakiramdam na yon. Para sa akin ay sulit yung paglabas namin dahil matagal-tagal na rin simula nang may mapagkwentuhan ako. Gumaan po talaga yung dibdib ko noon at pakiramdam ko ay nabawasan ang mga bagaheng dinadala ko. Sa huli ay hindi ko na po tinanggap ang bayad ni Isagani. Nang sumunod na gabi ay nagpunta ulit sa nightclub si Isagani pero katakataka na hindi na niya kasama ang mga kaibigan niya. Kinausap po niya ako at sinabing babayaran ng serbisyo ko kapalit ng pagsama ko sa kanya para kumain sa labas at hindi upang magmotel. Nung una naisip kong malungkot yata ang buhay niya dahil tulad ko ay wala rin siyang kaibigan na napagkwekwentuhan. Kaya nga nang magkakilala kami ay ako na yung naging tagapakinig ng mga nangyayari sa araw niya, personal man o sa opisina. Hinayaan ko lamang siyang magkwento at nakikinig lamang ako. Ganon din kasi ang ginagawa niya kapag ako naman ang nagsasalita. At kapag hinihingi niya ang opinyon ko ay saka lang ako nagsasabi sa kanya. Lumipas pa po ang ilang buwan at lumalim ang pagkakaibigan namin ni Isagani. Halos naikwento ko na nga sa kanya ang talambuhay ko at nakwento ko na rin sa kanya na live-in partner ko nga si Harold. Ganon din ang pananakit nito sa akin at pang-aabuso niya sa amin ng anak niya. Ilang beses na rin po akong pinayuhan ni Isagani na iwanan na si Harold pero hindi ko pa rin magawa dahil kulang pa ang ipon ko at bukod doon ay natatakot ako sa pwedeng gawin ni Harold sa pamilya ko kapag nagkataon. Binanggit kasi nito na sasakta ng mga kamag-anak ko kapag nilayasan namin siya ng anak namin. Nang panahon na yon ay wala akong nagawa, Papa Dudut. Kahit harap-harapan na akong ginagago ni Harold sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng ibang babae, tiniis ko na lamang ang lahat ng yon. Alam po ni Isagani ang mga hinanakit ko sa buhay pero lalo lang yung nadagdagan nang umamin siya na nagugustuhan niya ako. Julie, Liz, makinig ka muna sa akin. Sandali, saan ka pupunta? San pa ba? Di sa club.
Babalik na ako sa trabaho dahil sinasayang mo lang oras ko, Isagani. Please, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan dito. Babayaran ko na lang ang oras mo. Kung gusto mo, dodoblehin ko pa. Ayos lang sa akin. Sa'yo na yung pera mo. Hindi ko kailangan yan. Ay, ano ba kasing kinagagalit mo? Kanina maayos tayo nag-uusap, di ba? Nagtatawanan pa nga tayo. Kanina yun, bago mo sabihin na nagugustuhan mo na ako. Seryoso ka ba talaga o pinagtitripan mo lang ako? Ngayon pa lang sabihin mo na baka mawala pa tong inis ko sa'yo, Isagani. Totoo ang sinabi ko, Julie. Nagugustuhan na kita. Hindi pala kita nagugustuhan. Mahal na kita. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Sandali, huminahon ka nga. Pakinggan mo muna kasi ako. Tingnan mo, nakatingin na sa atin yung mga tao. Agaw, atensyon na tayo, Julie. Huminahon ka muna, pwede? Sana naisip mo yan bago ka umamin sa akin ng nararamdaman mo. Ay, ewan ko ba sa'yo? Ano bang nakain mo at naisip mong sabihing mahal mo ako? Kung seryoso ka nga, sana pinag-isipan mo muna ng 1,000 beses. May kinakasama ako, Isagani. May anak kami, pamilyado akong tao. Bukod doon, magkakagusto ka talaga sa katulad ko? Baka nakakalimutan mo kung anong klaseng babae ako. Pwes, ipapaalala ko sa'yo na marumi ako. Makasalanan ako tulad nga ng tingin ng iba dyan. Wala akong pakialam sa tingin o sinasabi ng iba tungkol sa trabaho mo, Julie. Dahil para sa akin, ginagawa mo lang yun kasi may pangangailangan ka na hindi naman kayang ibigay ni Harold. Ikaw na ang may sabi. Umaasa na lang siya sa'yo. Ni hindi na siya nagbabanat ng buto para kumita para sa inyong mag-ina. Tapos kahit nagbibigay ka na sa kanya, nakukulangan pa rin siya at madalas sinasaktan ka niya pag wala na siyang mahutot sa'yo. Bukod doon, harap-harapan ka na niyang ginagago. Hindi na nahiya yung kumag na yun. Ipinangalandakan pa niya sa pagmumukha mo yung babae niya. Tama na, Isagani. Pwede ba? Tumigil ka na. Hindi ko na kayang marinig yung mga sasabihin mo. I'm sorry, Julie. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero alam nating pareho na yun ang totoo. Oo, magkasama nga kayo ni Harold sa iisang bubong. At siya ang tatay ng anak mo. Pero mahal ka pa ba niya? Sabihin mo, kailan yung huling beses na trinato ka niya ng maayos? Alam ko rin na hindi mo na siya mahal. Nakikisama ka lang sa kanya, alang-alang sa anak mo. Hindi mo naman talaga ako mahal. Malungkot ka lang. Isagani, sinasabi mo lang yan kasi naaawa ka sa akin. Mahal kita, Julie. At totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ilang beses ko rin tinanong ang sarili ko kung sigurado na ba ako sa pagmamahal ko para sa'yo. At paulit-ulit lang din ang sagot na nakukuha ko. Siguradong sigurado ako. Hindi kita nagustuhan dahil malungkot ako o ano. Nagustuhan kita dahil gusto kita. Walang dahil, walang ano, walang bakit. Ay, alam ko marami ka ng pinagdaanang malungkot, masakit at masama. Hindi mo deserve lahat yun dahil mabuti kang tao. Kaya nga lagi kong sinasabi na kung may pagkakataon ka na iligtas ang sarili mo, gawin mo. Nandito naman ako. Tutulungan kitang magsimula ulit. Hindi kita mamadaliin. Hindi rin kita ipe-pressure. Ang gusto ko lang magtiwala ka sa akin. Dahil hanggang sa huli, handa akong panindigan ka. Marami po akong tanong kay Isagani at isa na roon ay kung bakit sa dinami-dami ng babae ay ako pa ang nagustuhan niya. Gayong hindi lingid sa kaalaman niya kung gaano ako karuming babae sa mata ng iba. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, dahil ramdam kong sincero si Isagani nang sabihin niyang nagugustuhan niya ako. At wala siyang pakialam sa kung ano pa ang pagkakakilala sa akin ng iba. Dahil para sa kanya ay ginawa ko lang yon dahil may anak ako. Na kung may pagpipilian ako ay hindi ko gugustuhin pumasok at manatili sa pagiging bayarang babae. Kaya ginawa po niya ang lahat para suyuin ako, Papa Dudut. Niligawan niya ako at nagdadala siya ng flowers and chocolate sa bar. Inaabangan niya ako sa duty ko para yayaing lumabas. Pero pinanindigan ko po na ayaw kong magkaroon kami ng relasyon. Higit pa sa magkaibigan dahil kay Harold, Papa Dudut. Oo, kahit sabihin natin na kasabay ng nawalang respeto ko sa kanya, yung pagmamahal ko ay hindi pa rin ako handang pumasok sa panibagong relasyon.
Ang priority ko po ay anak ko at yun po ang pinaliwanag ko kay Isagani na mukhang naiintindihan naman ang mga agam-agam ko. Nagsorry din siya sa akin kasi masyado siyang nagmadali pero kahit na daw ganon ang desisyon ko ay igagalang niya ito at palagi ko pa rin siyang asahan na magiging mabuting kaibigan sa akin. Yun po ang pinanghawakan ko, Papa Dudut, at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dumating siya sa buhay ko. Nang mga sumunod na araw ay dumalang na nga po ang pagpunta ni Isagani sa pinagtatrabahuhan ko hanggang sa tuluyan na nga siyang naging busy sa personal niyang buhay. At aaminin ko ng mga panahon na yon ay nami-miss ko siya. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Sa lalong madaling panahon dahil kapag tagal pa ako sa pakikisama sa kanya ay baka masiraan na ako ng ulo. At magpalakad-lakad na lamang ako sa kalye ng hubot-hubat. Kaya isang araw ay hindi ako pumasok sa trabaho at nag-alsabalutan ng mga damit at gamit namin ng anak ko, Papa Dudut. Nang sandaling yon ay wala sa tinutuluyan namin si Harold kaya sinamantala ko na ang pagkakataong umalis. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ng anak ko pero bahala na. Basta malayo kay Harold kung saan ay magiging ligtas kami. Kaya lang kung minamalas ka nga naman ay naabutan po kami ni Harold habang abala ako sa pag-iimpake. At bago pa kami makalabas ng pintuan ay kinaladkad na po niya ako papasok sa bahay namin para kastiguhin. Naging mainit po ang panitan namin ng mga salita at may punto na nasasaktan na niya ako. Pero gustong gusto ko na nga po talagang lumaya sa kanya kaya pinangatawanan ko ang desisyon kong yon. Pero naging mitsa yon para lalong mag-init ang ulo ni Harold sa akin at kamuntikan na niya akong mapatay, Papa Dudut. Unang hiya ka? Aalis ka? At lalo pa talaga isama ang anak ko, ha? Bitawan mo ko, hayop ka! Bibitiwan lang kita kapag napatay na kita! Walang hiya ka na, mga demonyo mo! Ikaw ang demonyo! Pagkatapos kitang ibahay, lalayasan mo lang ako lintika! At saan ka pupunta? Doon sa lalaki mo? Wala akong lalaki! Ano ba akala mo sa akin? Katulad mong bobo? May nakapagsabi sa akin na panay daw ang labas yun ng Isaganing yon. Pero hindi naman kayo nagpupunta sa motel dahil kumakain lang kayo sa labas. Magkaibigan lang kami ni Isagani. Wala kaming ginagawang masama. Huwag mo ang ginagago, Julie! Sige, sumama ka sa lalaki yon. Pero iiwan mo rito ang anak ko. Hindi! Isasama ko siya! Baka nakakalimutan mo ako ang nanay. Ako ang mas may karapatan sa anak natin kesa sa'yo. Mapapariwara lang siya pag ikaw ang kasama niya. Ba't ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan? Bakit? Diyos ka ba? Nakikita mo ba kung ano mga mangyayari? Hindi ko na kailangang maging Diyos para masabi na hindi ka magiging mabuting impluwensya sa anak natin, Harold! Sapat na yung mga latay sa katawan ko, yung mga pasa sa mukha ko, yung mga ngipin ko na natanggal dahil sa panununtok mo sa akin para mapatunayan ko kung gaano ka kademonyo! Ah, ganon! Gusto mo talaga makaharap si Satanas, no? Pwes, ikumusta mo na lang ako sa kanya! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Saklolo! Patay ka na bago pa may makarinig sa'yo! Hayop ka! Bitawan mo si Julie! Julie, ayos ka lang ba? Isagani! Aba, parang drama lang sa mga teleserye. Biglang may darating na tagapagligtas. Mabuti naman at dumating ka. Parang naman mapagbuhol ko na kayo nito ni Julie. Sisiguruhin ko sa'yo, nagagantihan ko isuntok mo sa akin, gago ka! Kulang pa yan dahil sa ginawa mo kay Julie! Napakasama mong tao!
Oh, gago! Ano? Matapang ka, di ba? Hoy, Harold, ano ba? Huwag mo itamay si Isagani rito! Kasalanan niya eh. Dahil bigla-bigla na lang siya sumusulpot. Eh, supot naman pala to. Walang binatbat. Ito ba ang klase ng lalaking pinagpalit mo sa akin? Ha? Kumakain na sapak? Parang awa mo na, Harold! Tama na! Sabihin mo na lahat ng pang-insultong alam mo. Dahil yan na ang huling beses na makakapagmayabang ka. May katapusan lahat ng pang-aabuso mo kay Julie. Mabubulok ka sa kulungan, tandaan mo yan. Anong sinabi mo? Tumawag ako ng mga pulis bago ako pumunta rito. Aba, tarantado ka! Tingnan natin kung saan ka dadali ng tapang mo. Laking pasalamat ko dahil dumating ng sandaling yon si Isagani Papadudut para iligtas ako sa mapang-abusong kamay ni Harold. Bukod doon ay meron na palang paparating ng mga pulis na kaagad ding umaresto kay Harold. At kahit natakot ako ng panahon na yon ay tinatagang ko ang loob kong tumistigo at patotohanan ng pang-aabusong ginawa sa akin ng kinakasama ko. Iyak po ko ng iyak ng panahon na yon pero mabuti na lamang at nasa tabi ko si Isagani para patahanin at alalayan ako. Sinabi niya sa akin na ilang araw din niyang pinag-isipan kung isusuplong na ba niya sa otoridad si Harold para matapos na ang ginagawa niya sa aking pang-aabuso. Lalong-lalo na nang malaman niya mula sa mga katrabaho ko sa nightclub na hindi na ako madalas nakakapasok gawa ng bugbog sarado ako kay Harold. Nakapagpasya siyang gumawa ng aksyon. Hindi rin po mahirap hanapin ang lugar namin dahil minsan ko na yung nabanggit sa kanya. Maswerte ako dahil matandain si Isagani. Yakap-yakap niya ako Papadudut habang papalabas kami sa presinto kung saan namin pinakulong si Harold. At matapos pong malaman ng tiyahing ko ang nangyari sa amin ay sinundunan niya ako kaagad at umuwi kami sa bahay niya. Doon ko po kinuwento ang lahat-lahat sa kanila Papadudut at may punto na nagalit sa akin si tita dahil hindi raw ako nagsabi sa kanya. Papadudut, sinabi ko po kay Isagani ang plano kong pag-uwi sa Cebu para makasama ang mga magulang ko. Baka kasi pag nagtagal pa ako sa Pasig ay mabaliw na lamang ako. Isa pa ay gusto ko rin pong ilayo kay Harold ang anak namin dahil hindi niya deserve na matawag na tatay. Kahit na nakakatakot maging single parent ay wala akong hindi kakayanin, masiguro ko lamang naligtas sa kanya ang anak ko. Sinuportahan po ni Isagani ang desisyon kong pag-uwi sa probinsya at siya nang nag-asikaso ng plane ticket namin ng anak ko Papadudut. Hinatid din niya kami sa airport at inabutan ng pocket money na hindi ko tinanggap dahil sobra-sobra na po ang mga nagawa niya sa amin ng anak ko. Pero sa huli ay pinilit din ni Isagani na kunin ko ang pera para makapagsimula kami sa probinsya. Aaminin ko na naninikip ang dibdib ko dahil magkakahiwalay kami ni Isagani. Kahit paano ay natutunan ko na rin po siyang bigyan ng espesyal na bahagi sa puso ko. Pero siguro ay hindi pa yon ang tamang panahon para sa aming dalawa. At kung para nga kami sa isa't isa ay gagawa ng paraan ng kapalaran para magkita muli kami at magkasama Papadudut. Mabilis na lumipas ang 2 taon at hindi po naputo ng komunikasyon namin ni Isagani. Kahit nasa Cebu ako at nasa Quezon City naman siya, sa katunayan ay mas lumalim pa ang aming ugnayan. Hindi rin siya nagbago o nagsawang pakitunguhan ako ng maayos tulad ng unang beses na nagkakilala kami. Bukod doon ay close sila ng anak ko Papadudut at may pagkakataon na tatay na nga ang tawag nito sa kanya. Alam ko at ramdam ko na mahal pa rin ako ni Isagani at aaminin ko na mahal ko na rin siya. Kaya matapos kong sabihin sa kanya ang mga katagang yon ay nagulat na lamang ako dahil nang sumunod na araw ay nasa tapat na ng pinto namin si Isagani. Hindi pa rin ako makapaniwala na pinuntahan mo ako dito ngayon sa Cebu, Isagani. Grabe, parang panaginip. Pwede bang di na ako magising? Hindi ka nananaginip. Totoo to. Bakit kasi di ka nagsabi na pupunta ka rito? Hindi tuloy ako nakapag-ayos ng bahay. Di pa nga ako nakakaligo, oh.
Tingnan mo, nakadaster lang ako at medyo hindi pa nasusuklay ng maayos tong buhok ko. Kakatapos ko lang kasing kunin yung mga sinampay sa labas at baka mahamugan pag dumilim. Alam mo naman na kahit ano pa ang itsura mo, maganda ka pa rin sa paningin ko, Julie. Kaya walang kaso kahit nakaduster ka lang o hindi pa nakakapagsuklay ng buhok. Napakabulero mo talaga! Hindi yun bola. Saka gusto kitang sorpresahin kaya hindi ko sinabi na pupunta ako rito. Bukod dun, akala ko may idea ka na kasi kagabi nung magkausap tayo. Di ba sabi ko pupuntahan kita kinabukasan? Malay ko bang seryoso ka pala dun sa sinabi mo? Lagi akong seryoso pagdating sa'yo. Pero aaminin ko, sobrang saya ko rin kasi first time kong narinig na sabihin mong mahal mo rin ako. Kaya napasugod ako rito sa Cebu para marinig yun ng personal. Alam mo, ibang klase ka rin. Grabe ka ah. Pwede ko naman ulit-ulitin yun sa mga video call natin o pwede mo ring i-record kung gusto mo. Pwede nga, pero iba pa rin yung personal. Wala pang lalaki na gumawa nito sa akin na katulad ng ginagawa mo, kahit si Harold nun. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dumating ka sa buhay ko. Sa buhay namin ng anak ko, Isagani. At kahit na matagal bago ko na-realize na mahal din kita, hinintay mo pa rin ako. Hindi ka nainip at ni katiting, hindi nagbago yung nararamdaman mo para sa akin. Mahal kita, Isagani. Mahal na mahal kita at kung tatanungin mo ngayon kung pumapayag ako maging girlfriend mo, oo agad ang sagot ko. Talaga? Kaso, ang totoo, higit pa doon ang gusto kong itanong sa'yo, Julie. Ha? Huwag mong sabihin magpo-propose ka na. Opo, nakabili ka na kaagad ng singsing? Paano kung sabihin kong oo? At dala ko na to ngayon pagpunta ko rito. Ito oh. Lagi mo talaga akong sinosorpresa. Sorry kung palagi kitang sinosurprise pero para sa akin, deserve mo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Hindi man ako sobrang yaman o kasing gwapo ng mga artista dyan. Nangangako naman ako na mamahalin ka hanggang sa pagtanda natin. Gagawin ko rin ang lahat para masiguro na ligtas kayo ng anak mo. Mahal kita, kayo ng anak mo, at nakahanda akong panindigan ka hanggang dulo. Julie, payag ka ba na maging asawa ko? Oo, Isagani. Gusto kong maging asawa mo. Talaga? Salamat, Julie! Maraming salamat sa pagmamahal mo. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil dumating ka sa buhay namin ng anak ko. Salamat minahal mo ko sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko. Tinuring mo rin na parang tunay na anak ang anak ko. Para sa akin, malaking bagay yun. Napamahal na sa akin ang anak mo, Julie. At hindi na yun magbabago kahit pagbali-baligtarin mo pa ang mundo. At yung pagmamahal ko para sa'yo, mas tumitindi lang habang tumatagal. Pakatandaan mo, palagi kitang paninindigan. Kayo ng anak mo. Papa Dudut, napakasarap magmahal at mahalin. Nakala ko ay hindi ko na ulit mararanasang kiligin at ma-in love matapos ang pinagdaanan ko noon sa kamay ni Harold pero mali ako. Dahil dumating sa akin si Isagani at alam ko na ramdam ko na siya na ang lalaking tinadhana para panindigan ako. Madaling sabihin na mahal mo ang isang tao pero kapag hindi o nakikita sa gawa o paraan ng pagtrato mo sa kanya, mawawalang saysay ang mga katagang yon, gaano mo man gustong panatiliin ang inyong relasyon. Kaya nga importante na huwag tayong magmadali sa pag-ibig. At kung sakali mang meron na tayong karelasyon ay lagi nating alalahaning irespeto ang isa't isa at huwag tayong gumawa ng ikasasakit natin, physical man o emosyonal. Alalahanin nyo rin yung mga pangako ninyo noon sa isa't isa sa simula pa lamang ng inyong pagsasama. Kapag naging matimbang ang pag-ibig natin sa taong ito ay mas mapapanindigan natin siya hanggang sa dulo katulad namin ni Isagani. Sa Cebu po kami kinasal pagkalipas lamang ng isang taon at pagkatapos ay sumama na po kami ng anak ko kay Isagani sa Maynila. Sa kasalukuyan ay pinagkakabalahan ko po ay ang pag-attend ng mga business class online na suportado ng mister ko dahil nagpaplano po kami na magtayo ng negosyo balang araw. Bagaman mahirap ang ating mundo dahil sa sunod-sunod na krisis, pandemya, digmaan at kung ano-ano pa. Palagi ko pong nahahanap ang kapayapaan sa piling ni Isagani. Kung tatanungin niyo po ako tungkol kay Harold ay nakakulong pa rin po siya.
desidido po akong panagutin siya sa mga kasalanan niya sa amin ng anak niya noong una pa lamang at sana'y pagsisihan niya yon pagdating ng panahon. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories at sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Julie.